93.9 Radyo Bandera Rojas, 107.1 Radyo Bandera San Vicente at 88.7 Radyo Bandera Coron. Mga balitang bago at totoo sa bayang mapapanood sa Bandera News TV Channel 38 Radyo Bandera Network. Pinakarespetado sa news and current affairs. Basta radyo at telebisyon, ibandera mo. Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Morning Edition! Police Reports! Hospital Reports! Market Reports! Weather Update! City Hall and Capitol Reports! Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Morning Edition! And now, here's your anchorman. Good morning! 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 Mabuhay Pilipinas! Mga kabandera, umaga ngayon ng Webes, ika-17 sa buwan ng Setyembre taong 2020. Mga kaibigan, live po tayong napapakinggan sa buong lalawigan po ng Palawan, mula po sa bayan ng Coron hanggang sa bayan po ng Bataraza. At sa pamamagitan po yan ng ating mga Radyo Bandera News FM relay stations. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan. Live po tayo sa Bandera News TV Channel 40. Bandera News TV Channel 40 po yan. Siyempre sa bayan po tayong napapanood at napapakinggan sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa, Palawan. Sa atin po, mga kaibigan, sa atin pong mga Facebook account, i-type lang po ninyo Bandera News TV Philippines, Bandera News TV Philippines. Yan, magiging updated po tayo, mga kaibigan, sa mga balita mula po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Yung atin po mga followers sa dalawang account po natin, yung Radyo Bandera Philippines, meron na po itong 424,122. 1,000 yung dumagdag mula kahapon. Sa Bandera News TV Philippines, meron tayong ayan, parang mayroon tayong konting adjustment. Yan. Sa Bandera News TV Philippines, mga kaibigan, 178,443 yung ating mga followers. Mula kahapon, 1,000 rin o 1,200 yung dumagdag ng mga followers natin. Yan ho, yung dalawang account na yan, mahigit na ho sa kalahating milyon. At nangunguna po yan sa lahat ng mga media entity dito po sa lalawigan po ng Palawan. Paki-like yung atin hong mga account, paki-share at paki-invite yung atin hong mga kaibigan para maging updated po tayo sa mga balita mula po dito sa lalawigan ng Palawan. Yung atin hong Radyo Bandera Philippines account, YouTube channel po natin ito, Radyo Bandera Philippines. Meron na po tayong 2,590 na mga subscribers, mga kaibigan. I-subscribe lang po ninyo yan. At mga kaibigan, ma-update na po kayo sa mga balita mula po dito sa Radyo Bandera. Mga kaibigan, araw-araw po tayo nag-upload ng mga videos, mga kaganapan po dyan. Good morning! Sa ngalan pa rin ng ating mga kasamahan dito po sa punong himpilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa. Ako po si Kabanderang Paul Henderson, makasama natin Kabanderang Bong Nimenyo at si Kabanderang Ken Dancil sa bahaging teknikal, radyo at telebisyon. Sa ngalan din po ng aming news director Kabanderang Michelle Orindain at station manager ka Louie La Rosa.
Marami ho tayong mga pag-uusapan ngayong umaga. Ilang mga bayan ho, yung nilubog ho, ilang mga barangay sa mga bayan dito ho sa lalawigan ng Palawan, yung nakaranas ho ng paglubog ng tubig, pagbaha dahil ho ito sa bagyong si Leon, mga kaibigan. Yung bayan ng Coron, yung unang pinaka naapektuhan, tapos kinabukasan nasundan ho ito ng mga bayan ng Rizal, bayan ho ng Quezon, may ilang mga barangay sa bayan ng Nara, may ilang mga barangay sa Rojas, mga kaibigan. Mamaya kukuha po tayo ng mga update mula po sa mga munisipyong ito sa buong lalawigan po ng Palawan, mga kaibigan. Yung ilang mga binabantayang barangay, mga kabandera, dyan po sa barangay, sa bayan ho ng Quezon, kahapon, hindi pa masyadong ramdam. Kahapon ng umaga, nung nagla-live update tayo dito, kasama si Kaiser Gomez. Ganun din ho sa bayan ng Rizal, hindi pa masyadong ramdam. Kahapon ng madaling araw, sa bayan ng Nara, ganun din. Pero pagbuhos ho ng hapon, doon na ho nagsitakasan yung mga level ng tubig sa mga bayan ho na nababanggit natin, mga kaibigan. May ilang mga bangka na rin na naapektuhan. Yung Philippine Coast Guard naka-red alert ngayon, mga kaibigan. Naka-alerto ho dahil ho dito sa mga nangyaring ito. Siguro unahin natin kabanderang Bong, si kabanderang Kaiser doon sa bayan ng Quezon, saka si kabanderang Glo, kung sino yung mauna sa kanila. Kita ho ninyo yung napapanood ninyo ngayon, mga kaibigan. Yan ho ay mga footages ng ating mga kabandera mula po sa labas ng ng Puerto Princesa. Yan po yung mga bayan po ng Coron, yung nakikita ninyo ngayon. Amakin mo yan, maliban sa pandemic ngayon, talagang sinabayan pa tayo ng bagyo. Mga kabandera. Ayan. Unahin natin yung bayan ng Quezon. Si kabanderang Kaiser Gomez naka-standby sa kanyang balita at mga update mula dyan sa bayan ng Quezon. Kabanderang Kaiser, good morning. Bandera Live Report. Magandang umaga, Kabanderang Paul. Good morning sa lahat ng ating mga kababayan sa buong lalawigan ng Palawan. Pinansila na simula kahapon ang operasyon ng mga mangingisda dito sa bayan ng Quezon. Ito ang pinapirma sa news team ni Apprentice Seaman Rap Flores ng Philippine Coast Guard Quezon. Ito ay dahil sa masamang panahon na nararanasan ngayon na nagre-resulta ng maalon at malakas na pagbuhos ng ulan. Hindi nila papayagan ng mga mangingisda na pumalaot hanggat na patuloy na nararanasan ng ganitong panahon. Samantala, dagdag pa ni Flores, mahigpit rin nilang ipinatutupad ngayon ang lag out at lag in. Nang ibig sabihin, lahat ng mga mangingisdang papalaot ay kinakailangang mag-lag out at lag in naman kung ito ay nakabalik na ng baybayin. Layunin ito na mamonitor nila ang mga mangingisda kung ito ba ay pumalaot at tumalima sa kanilang kautusan na ikansila pansamantala ang nasabing operasyon. Yan yung report mula rito sa Radyo Bandera Quezon, Kaiser Gomez para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Kabanderang Kaiser, magandang umaga. Good morning, Kabanderang Paul. Ano yung mga bayan o barangay dyan sa bayan ng Quezon ngayon, yung nakaranas na ng pagbaha, mga kabandera natin dyan, kumusta naman? Kabanderang Paul, ilan sa mga barangay na nakaranas simula pa kahapon ng pagtaas bigla ng tubig. Ito yung barangay Kilogan, yung barangay Kalumpang, barangay Maasin, barangay Panitian, at dito sa bahagi ng Alfonso 13, Kabanderang Paul. Yung mga nabanggit nating barangay, yan yung talaga yung mga pinapantayan ng MDRRMO dahil yan yung mga barangay na mabilis main. Dahil maliban, Kabanderang Paul, sa mabababang area yan ay napapalibutan ng mga basakan. Kaya kapag nakaranas yung nasabing mga lugar na yan ng 2 hanggang 3 araw na pagbuhos ng ulan, automatic mataas agad yung kanilang tubig. Lalo na sa mga Kabanderang Paul, mga kabahayan na may katabi talaga mismo yung mga basakan. Kaya yung iba
lalo sa Barangay Kinlogan, may mga ilang kababayan na tayo na voluntaryo ng lumikas, pumunta sa mataas na area dahil yun nga, yung kanilang mga bahay ay inabot na talaga ng tubig baha, Kabanderang Paul. Oo. Ngayon ito yung mga pinaka-monitor ngayon ng mga ng bayan ng Quezon, yung bayan yung barangay na ito, yung Alfonso 13, Kabanderang Kaiser. Oo, tama, Kabanderang Paul. Itong Alfonso 13, bagaman mabilis siyang bahain dahil yun nga, sa dahilan naman ito, yung mga baradong irigasyon. Bagaman mabilis bahain yan, pero mabilis din humupa. Hindi tulad nitong ibang barangay, gaya ng Kinlogan, dahil halos umiis na kasi ang tubig, Kabanderang Paul, nakapalibot lang yung basakan, kaya mabagal yung paghupa ng tubig. Yan yung mga barangay ngayon na minomonitor ng MDRRMO. Pero buti na lang, Kabanderang Paul, kagabi medyo tumila yung ulan dito hanggang ngayon dahil kung nagpatuloy talaga ito kagabi, posible na yung lalim kahapon ng tubig sa nasabing mga barangay ay baka madagdagan pa, Kabanderang Paul. Kahapon, nung lumipas, nung humupa yung pag-ulan, kumusta ngayon yung barangay na ito? Mababa na yung tubig o hindi na katulad ng mga nakikita natin ngayon sa monitor, Kabanderang Kaiser? Tama, Kabanderang Paul. Hindi na tulad kahapon yung ganyang kalalim na tubig dahil patuloy sa nakikipag-ugnayan sa nasabing mga barangay na yan. Hindi na ganyan kalalim talaga kumpara kahapon dahil yun nga, binabanggit natin, bagaman nakaranas ng pag-ulan pero hindi na ganun kalakas kumpara nung kahapon ng umaga hanggang hapon, Kabanderang Paul. At ngayon, tumila yung ulan dito sa ating munisipyo. Oo, yung malapit sa Dalampasigan, kumusta yung mga bangka natin dyan sa bayan ng Quezon? Sa ngayon, Kabanderang Paul, dahil halos lahat talaga ng bangka ngayon nakapara dahil kahapon pa ng umaga, nag-anunsyo na itong PCG na sila itong kanilang papalahot. Kaya yung ibabarado na wala namang naipala ng mga nasirang bangka dito sa ating munisipyo, Kabanderang Paul. Okay. Maraming salamat sa update, Kabanderang Kaiser Gomez. Mula dyan sa bayan ng Quezon. Okay. Maraming salamat, Kabanderang Paul. Yan yung mga huling update dito sa munisipyo ng Quezon. Kaiser Gomez, magandang umaga. Sa mga kaibigan, live si Kabanderang Kaiser Gomez. Update mula po dyan sa bayan ho ng Quezon. Dahil na rin dito kay Bagyong Leon. Kahapon, patuloy pa rin ang maghapon yung mga pagpapadala ng NDRRMC, mga kaibigan, ng kanilang mga warning sa atin ho mga cellphone na monitor naman ho ninyo siguro. Yung Pag-asa Island sa Kalayaan, isa yun sa mga madadaanan mga kaibigan, kasi siguro mas maganda kung makakuha rin tayo doon ng mga footage update ho namin kayo kung kumustahin natin yung lagay ng Kalayaan dahil may mga military doon, makiki-update tayo sa kanilang mga binabantayan doon ng mga isla. Good morning muna sa mga nanonood. Paulo Alfaro Ramirez, pakishare yung mga mababanggit nating pangalan, pakishare yung ating programa. Princess Halima Christopher Llanes, Roda Seriaco, Bunny Rose Amoroto Bogos, Angel Queen Sorio, Mary Jane Ignacio Felix, Silvestre Sarmiento, Natnat Hortiliano, Anita Rubio Valladares, Los Biminda Valera, Anita Rubio Valladares. Ayan mga kaibigan, paki-share lang ho yung ating program ngayong umaga. Ito ho, puntahan natin line number Kabanderang Bong, sorry okay, number 4. Line number 4, puntahan natin si Kabanderang Glo Bernabe Arguelles, live mula naman sa bayan ng Coron. Ganon din, maki-update din tayo sa kanilang bayan ngayon dahil ito, mga kaibigan, yung unang pinaka-naapektuhang bayan dito po sa lalawigan ng Palawan ng Bagyong Leon, na halos 2 araw na rin, mga kaibigan, yung nakalipas si Kabanderang Glo Arguelles. Good morning. Bandera Live Report. Morning sa Memorata Region at sa lalawigan ng Palawan del Norte at dito sa Calamianes, Cabo Islands, particular sa bayan ng Coron. Halos sa maghapon din, nakalipas sa araw na naranasan ng ating mga kababayan ang taas ng tubig o yung pinagsamang tubig baha at tubig ng dagat na pumasok sa mga kabahayan sa purok ng Bangkuang Baba, sakop ng Barangay 5, Coron, Palawan. Ito yung kauna-unahang nangyari, kauna-unahang insidente ng pagbaha sa bayan ng Coron. Dahil dati-dati, kahit sa barado yung mga kanal,
matapos ang ilang oras o ilang minuto ay nagsisipsay din ang tubig dahil meron silang nadadaanan patungo sa mga patungo sa dagat. Pero nagsama nga, nagsabay ang high tide at ang lakas ng ulan. At yung ginagawang Puron Bay Development Project, yung 40 na Puron Bay Development Project ay hindi pa natatapos. Kaya siyempre, hindi pa natatapos sa Banderang Falls. Yung malalaking kanal na nakaplano kung sa proyekto ay yung sa contractor nito na si former Vice Mayor Makati Vice Mayor Mercado. Pero naging sensitive sila makita yung post at may mga nag-report sa kontrakto at sa mga driver ng truck na naghahakot ng lupa. Pinagkaisahan nila o nagtulong-tulong yung mga residente at yung mga tauhan ng kontraktor na butasin yung bahagi ng kanilang tinatambakan at matapos ang ilang oras ay natuyo na rin yung tubig mula doon sa mga kabahayan. Pero the damage was done kasi nabasa na yung kanilang mga beddings, yung mga kagamitan nila dahil hindi nga nila inaasahan itong pangyayari ito. So, maraming salamat din sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Council sa panguna ni Engineer Dong Lopez at ni mga tauhan niya at ni punong barangay Dani Lungay dahil sila yung agad na nagresponde at yung mga evacuation center naman ay nakahanda na pero hindi naman ganun kadami nagsilikas dahil nga pagkatapos na bumaba yung tubig ay nagsibalikan naman sila sa kanilang mga tahanan. Okay. So ngayon, kahapon okay na yan kabanderang Good morning! Good morning! Okay, naputol. Balikan lang natin siguro, Commander Ambong, ano? So, lumipas na, humupa na yung baha dyan sa ilang mga barangay sa bayan ng Coron, mga kaibigan. Pero, ika nga, the damage has done. Talaga naman, parang pag-ibig. Kabanderang Bing Bataga, parang pag-ibig lang yan. Wala na, nagawa na, nasabi mo na, hindi na mababawi yan. Kabanderang Glo, good morning. Yes, oo, parang pumapag-ibig ka na naman kabanderang Paul. Be faithful kasi para hindi ka sinasabihan na dadamit sa staff. Okay, tuloy-tuloy tayo dito sa ating sa report natin, ano? So yun nga, maraming salamat sa mga taga-Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, sa panguna ni Engineer Dong Lopez at si punong barangay Dani Lungay at mga barangay official dahil sila rin yung tulong-tulong para agad na mawala yung tubig sa loob ng tahanan ng mga residente. At yung mga evacuation center, always naman na naka-ready ang mga evacuation center dito sa mga barangay sa bayan ng Coron. So far, wala nang problema ang aming mga kababayan at ang patuloy na pinoproblema pa rin ay siyempre yung mga food na kailangan ng ating mga kababayan. Alam mo, kabanderang Paul, maraming umiiyak. Alam mo kung may anak ka na kung may anak ka na ang ginagatas ay lukewarm o maligamgam na tubig may asin, yun na lang ang kanyang dinidede, matutulo ang luha ko. So ngayon, ongoing yung aming distribution, nag-initiate din na kami dito sa Radyo Bandera. Ang target namin at least mga 100 families yung mabigyan namin ng food pack at aming mga sponsor kumukuha na doon sa aming panawagan at kahapon siguro may 30 families yung aming nabigyan ng bigas, ng gatas, ng at ng bread, ng sugar, no? So, maraming salamat sa mga sponsor. And hopefully, ngayong araw na ito, hanggang bukas, ay may mga nag-flat sa amin. So, Radyo sa Bandera ay daan lang para matulungan natin yung ating mga talagang umiiyak. Talagang ako tinutulungan ako kasi yung awa ako dito sa mga bata na wala na talagang sumisigaw sila ng tinapay. Gatas, yung kailangan nila. So, ngayong maraming salamat sa Kabanderang Paul. At yung session ngayon mula dito sa bayan ng Coron, Ogano Valguelia para sa pinaka-respetado sa dito sa okay, Philippines. Si Kabanderang Glo Bernabe Arguelles, mga kaibigan, live mula po dyan sa bayan po ng Coron.
Bandera Reports Morning Edition. So, humupa na yung mga baha. Okay na yung sitwasyon kahit paano. Nagkaroon lang ng konting mga damage. Siyempre sa kanilang mga gamit. Yung ating mga kabandera dyan, mga kababayan natin dyan. Yung LGU Coron, maraming salamat. Talaga naman, oo. Laging alalay, laging nakahanda. Pati yung alkalde ninyo, nagiging driver. Talaga naman, oo. Ibang klase. Mayor Marjo Reyes, good morning. Puntahan natin yung bayan ng Rojas. Si Kabanderang Japet Disaka, makiki-update din tayo dyan sa kanilang bayan, kaugnay sa pagdaan nitong si Bagyong Leon. Maliban dyan mga kaibigan, yung isang motorista na bumangga sa poste ng isang telecom dyan sa may National Highway, partikular sa may barangay Tinitian sa bayan ng Rojas, binawian din ito kagad ng buhay kahapon. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Japet Disaka, ibandera mo dong. Bandera Live Report. Good morning, Kabanderang Paul. Patay ng isang lalaki matapos na bumangga ang sinasakyan itong motorsiklo sa poste ng isang telecom company pasado alas 2 ng hapon kahapon sa Sitio Bayugon, Barangay Titian, Rojas, Palawan. Ito ang kinumpirma kahapon ni Kapitan Andrew Guefardo sa news team. Kinilala itong si Geoffrey Relion, 40 anyos, at empleyado ng City Engineering Office at residente ng bayan ng Aburlan. Ayon kay Gulifardo, nang galing umano sa barangay Languga ng biktima at patungo sana ng barangay Tinitian na bumangga ito sa poste na naging sanhi ng agaran itong kamatayan. Isinisisi naman sa nangyaring aksidente ang kawalan ng early warning device sa lugar at tiyak na may mga aksidente lalo na sa mga motoristang hindi kabisado ang kalsada. Samantala, ang naturang poste ay matagal na nasa gitna ng kalsada matapos masakop ito ng proyektong 6-lane highway at minsan na rin ito nag-viral sa social media taon na ang nakakaraan pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito naaalis. Yan yung report mula dito sa Radyo Bandera Rojas, Japet Disaka para sa pinaka-respetado News in Current Affairs, Bandera News, Pilipinas. Good morning, Kabanderang Japet. Yes, Kabanderang Paul, good morning, magandang umaga. Alam mo, hindi ko alam kung sinasadya ng tadhana o ng panahon. Dahil kahapon ng umaga sa committee report, naipresenta ito sa Sangguniang Panlalawigan. Ito mismo, yung posting ito at yung ilang mga poste dyan sa bahagi ng sur naman ng lalawigan. Pinanukala ito ni board member Maminta nung umaga na malinis dahil nga delikado. Meron na rin siyang nauna ng pinanukala tungkol dyan na magkaroon ng pag-uusap yung DPWH, yung Paleco o kung ano man, yung Telcoman o kung sino man yung mga mapaposteng masasagasaan ng proyekto ng DPWH, dapat magkaroon ng pag-uusap para hindi maiwan yung mga poste. Pagkatapos nung hapon, ito yung nangyari. Kabanderang Kaiser, Japet. Oo, tama ka dyan, Kabanderang Paul. Kailangan talaga kasi mayroong pag-uusap. Itong mga ng Paleco at maging mga telecom company at yung DPWH na sa ngayon na hindi nga mangyari na napapasok o naiiwan sa gitna ng kalsada itong mga poste, Kabanderang Paul. At yun nga, sa kasamaang palad, meron nang nasawing nga motorista, Kabanderang Paul. Nakita ko yung gulong niya, tanggal yung mga spoke. Siguro matulin yung takbo. Hindi ba nakainom, Kabanderang Kaiser? Wala ba sa report na kung may ganun man? Oo, sinasabi nga Kabanderang Paul na lasing pero sa ngayon wala pa rin konfirmasyon itong ating mga otoridad at hindi na rin nga nagawa ng report ng Rojas PNP pero sinasabi na nakainom. Ito sinasabi ni Kapitan Andrew Guefardo pero walang konfirmasyon sa ating mga medical doctor, Kabanderang Paul. Okay, maraming salamat Kabanderang Japet Disaka live mula sa bayan ng Rojas. Maraming salamat, magandang umaga, balik yan sa inyo. Bandera Live Report. Amakin mo yon mga kabandera, kahapon lang ng umaga pinag-uusapan ito sa committee reports dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Yung mga poste sa bahagi ng sur, sa Brooks Point, San Vicente, sa Rojas, mga kabandera. Dahil nga kailangan daw magkaroon ng pag-uusap yung DPWH at ito nga yung mga kung ano man yung humahawak sa mga kontrata na to, kung ano man humahawak sa madadaanan na to ng
ng DPWH. Kung Paleco ba to, Napocor, Telecom, dapat magkaroon daw ng pag-uusap para maiwasan yung aksidente. Ngayon, pagdating ng hapon, eto, may na-aksidente. Kaugnay pa rin doon sa pinag-uusapan sa Sangguniang Panlalawigan. Bandera Reports Morning Edition. So, dead on the spot. Dead on the spot. Batay sa mga report at nauna ng mga nabigyan information kahapon. Puntahan natin yung bayan po ng Brooks Point. Maki-update din tayo dyan kay Kabanderang Lori Deza, mga kaibigan, o Ted Fajardo. Ilang ilog sa bayan ng Brooks Point, tumaas ang level ng tubig dahil sa patuloy na pag-ulan. Detalye ng balita, Kabanderang Ted Fajardo. Ibandera mo dong. Bandera Live Sa Report. Banderang Paul, magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Sa patuloy na pagbuhos ng ulan, ilang ilog na sa bayan ng Brooks Point ang tumaas ang level ng tubig at binaha. Partikular na ang Tigaplad at Mangkaya Faber. Pinangangambahan din ng mga magsasaka ng nasabing munisipyo ang patuloy na pagbuhos ng ulan. Partikular na sa mabababang lugar na malapit sa tabing ilog. Kapag nagpatuloy pa umuno ang pagbuhos ng ulan, ay maaaring umapaw ang tubig sa ilog at magresulta ng pagbaha at maapektuhan ang kanilang mga pananim. Samantala, nakahanda naman ang pamunuan ng MDRRMO sa mga kalamidad na dulot ng patuloy na pagbuhos ng ulan. Nakahanda rin ang kagawaran ng agrikultura sa bayan ng Brooks Point para i-ensure ang mga pananim ng mga magsasaka dulot ng kalamidad. Yan ang report mula sa Radyo Bandera Brooks Point. Ted Fajardo para sa pinakaresitado sa news in current affairs. Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. So mga kaibigan, ilang mga ilog din ho dyan sa Brooks Point. Yung tumaas yung level ng tubig. Tuloy maganda yung ilog doon sa may Barangay Mainit sa may Brooks Point. Yung may hanging bridge. Yun yung tinawid namin bago makaakyat ng bundok. Maganda yung ilog doon, Mainit River. Siguro mabalikan na lang ito sa mga susunod na panahon. Magandang umaga sa mga sumama sa atin dyan, paakyat sumama sa Radyo Bandera, paakyat ng bundok. Hindi ko na kayo papangalanan dahil alam kong yun ang gusto ninyo. Huwag na kayong pangalanan. Okay? Alas 5:30 ng umaga, mga kaibigan. Magandang umaga muna. Shout out Rosa Rigonan, Arnel Rasos Edrino, G. Badenas Pagador, Juliet Emolaga Intaray, Mercy Babas, Clarice Ann Barsanas Despi, Irene Bungay from Rojas, Palawan. Good morning po, binabati ko po ang aking apo na si Baby Betang Tatot Kim at ang aking balae na si Ellen Cortez. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. More power sa inyong program. Maraming salamat from Rosa Rigonan. Lahat ho ng banggit bulol talaga lahat ng mga nabanggit natin, pakishare lang ho yung ating live streaming, mga kaibigan. Ang oras ho natin alas 5:30 ng umaga. Hatid sa atin ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, mga kaibigan. Siyempre, para po maabil natin yung libreng check-up at libreng konsultasyon, kailangan pumunta ho kayo dito sa punong himpilan mismo ng Radyo Bandera, Puerto Princesa. Magsuot ho kayo ng face mask at ng face shield. Hanapin niyo po si Doc Glenn Sanico para sa libreng check-up at libreng konsultasyon. Nature's Medic, ang Center for Alternative Medicine. Magbabalik po ang Bandera Reports Morning Edition. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar.
Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta radyo, i-bandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargoes? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari ka magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam nyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglawan sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Balita ba at mainit ng sapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, i-bandera mo. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa, basta radyo, i-bandera mo. Oh no!
500. Ako si Carmencita Santos, gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aming kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement, maging okay. DTX 500. DTX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happened to myself. DTX 500. Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin hormone, most trusted brand of vitamin D3, approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA, and recommended by medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the most credible vitamin hormone for longer life. And for stroke, cancer, diabetes, heart disease, arthritis, insomnia, hypertension, joint pain, migraine, immune system booster, and calcium balance. Life Extension Vitamin D3 for longer life. For free medical consultation, visit any branch of Life Extension Clinic near you. Stay healthy, live better. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Problemang pangkalusugan. Nag-aalangang magpakonsulta dahil iniisip ang gastos. Huwag kang mag-alala kaibigan. Dahil nandito ang Nature's Medic Center for Alternative Medicine para sa libreng konsultasyon. Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Mga kaibigan, welcome back sa ating palatuntunan. Bandera Reports, Morning Edition. Alas 5:42 ng umaga. Magandang umaga muna. Magandang gabi kay Ariana Rain Cuenca. Live mula dyan sa bansang Kuwait na nanonood sa mga oras na ito. Maraming salamat. Puntahan natin mga kaibigan si Kabanderan J. Gamelo live wala po dyan sa bayan po ng Rizal. Maki-update din tayo sa lagay ng panahon at sa kung ano man yung mga naapektuhang barangay sa pagbaha. Kabanderan J, good morning. Bandera Live Report. Yes, magandang umaga Kabanderang Paul. Samantala sa balita, nananawagan sa lokal na pamahalaan ng Rizal ang mga residente ng Puro ng Barangay Puntabaha Rizal, Palawan. Kaugnay umano mga pidirod sa lugar na walang mga kanal na siyang dahilan ng pagpasok ng tubig baha sa kanilang mga tahanan. Ayon pa sa isang residente na mitulang ilog na loob ng kanilang bahay, ilang taon na rin nila itong iniinda subalit hindi pa aaksyonan. Dagdag pa nito na nakakatakot dahil may mga batang maliliit sa lugar. Marami ring mga kalsada ang nasira dahil sa lakas ng tubig baha.
namang naiulat na aksidente sa tanggapan ng Municipal Disaster Disaster Management Office kaugnay sa naturang bagyo. Yan ang balitang ka dito sa bayan ng Rizal, J. Magbanwa Camilo, para sa nakarespetado sa news in Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Good morning! Maraming salamat, Kabanderang Jay Gamelo, live mula po dyan sa bayan po ng Rizal, mga kaibigan. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita, mga kabandera. Good morning! Good morning! Sa mga nakatutok pa rin sa atin, maraming salamat. Mga kaibigan, si Hersh. Ano ka na to? Nakalimutan ko pangalan, si Hersh Chi. Ayun, good morning. Maraming salamat sa panonood at araw-araw na pag-share, syempre. Puntahan naman natin, mga kaibigan, yung susunod na bayan. Isa rin ito sa mga naapektuhang bayan, yung bayan po ng Nara. Naka-standby si Kabanderang Spark. Spark Sasi para sa mga balita. Kabanderang Spark, good morning. Bandera Live Report. Good morning, Kamandirang Paul, at madilim na umaga sa inyo. Matapos nga maglabas ng executive order ang provincial government may kaugnayan sa mga umuuwing mga LSI, ROF at APOR na dapat sagot na ng mga ito ang pamasahe, rapid testing at pagkain. Ito'y dahil sa paubos na umalo ang pondo ng LGU. Matatandang buwan pa ng Mayo na simulang payagang makawi ang mga LSI, ROF at mga APOR. Nasagot ng mga LGU ang mga pamasahe, rapid testing at pagkain. Subalit dahil na sa patuloy na pag-uwi ng mga ito hanggang ngayong buwan ng Setyembre, di nakilaya ng mga LGU ang laki ng gastusin. Subalit ang LGU Nara at lokal IETF ay nagdesisyon na sila pa rin ang magsusundo sa mga usalungsod ng Puerto Princesa sa mga dumating na LSI, ROF at APOR. Maging ang mga quarantine facilities na gagamitin ng mga ito ay sasagutin pa rin ng LGU. Maliban sa pagkain at mga biddings ng mga ito, na pinapakiusap ng LGU na kung maaari ang mga LSI na ang mag-produce. Subalit kung nais na mga ito ng mas magandang pasilidad na matutuluyan, i-rekomenda ng LGU ang mga accredited pension in. Subalit sila ang magbabayad ng mga kwartong kanilang gagamitin. Yan muna ang report mula dito sa Radyo Bandera Nara. Pagsasi para sa pinakarespetado sa News in Current Affairs, Bandera News Philippines. Good morning! Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Spark Sasi, live mula po dyan sa bayan po ng Nara. Mga kaibigan, tuloy-tuloy lang po tayo sa atin pong programa ngayong umaga. Si Mayet Lacson, magandang umaga. Mary Jane Tovilla, si Denden Makmak, Verhel Karanganao, Fred Reynoso, si Irene Bungay. Si Fred Reynoso naman, shout out daw from Santol, Brazil. Aba, layo sa barangay Mangingisda naman, si Denden Makmak. Magandang umaga at maraming salamat. Si Kagawad Maribik Gotas, magandang umaga sa iyo dyan. Nalipat sila sa barangay Mangingisda. Yung mga nasunugan sa barangay Bagong Sikat, kasama ho sila sa mga nalipat sa barangay Mangingisda. Yung ilan naman sa barangay Irawan, mga kaibigan. Okay? So, balikan ho natin yung kaninang binabanggit natin, yung mga poste na wala sa tamang tusok. Mga kaibigan, kanina kahapon yata may nadaanan din akong poste ng Napocor doon sa may barangay Siksikan. Nakatagilid na siya, parang 5 anay na lang yung pipirma, mga kaibigan. 5 anay na lang yung pipirma, baka bumagsak na. Tinali nila doon sa may maliit na poste. Hindi ko alam kung pansamantala o pansamantagalan yun doon. Mga kaibigan, mamaya lilitratuhan ko ito. Nakatali yung poste ng Napocor na nakatagilid na. Yun nga, tulad ng sinasabi natin, baka 5 anay na lang yung pumirma, babagsak na. Nakatali sa maliit na poste. Delikado ho ito. Puntahan muna natin si Kabanderang Bing Bataga, mga kaibigan, live mula po dyan sa labas ng himpilan. Kabanderang Bing, good morning. Bandera Live Report. Magandang umaga, Kabandera Paul, at magandang umaga sa lahat sa mga babayan natin na sinikay sa buong lalawigan ng Palawan. Magandang umaga at isang makulimlim ng umaga, Kabandera Paul.
sa paglilibot natin kanina dito sa lungsod ng Puerto Princesa ay wala namang naitalang anumang mga insidente ng karasan sa kalsada na naiblatter sa himpilan ng pulisya. Maging ang himpilan ng pulisya, Kabanderang Paul, sa Phase 1 ay naging mapayapa naman sapagkat medyo sarado yung gate at hindi tayo nakapasok kanina. Kaya naging siguro ay wala namang anumang mga insidenteng nangyari sa buong magdamag maging sa Ospital ng Palawan. Kahit na paulan-ulan itong mga nagdaang araw ay wala namang ikalang mga nangyaring aksidente dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan lang ang update sa buong magdamag, Kabanderang Paul, mula dito sa labas ng himpilan. Bing Bataga para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabandarang Bing Bataga live mula sa labas ng himpilan. Magandang umaga kay Ariana Rain Cuenca, Junjun Palabrica, Crea Castro Baldo, Pyong Pyong Greganda. Ayan, si Ariana Rain Cuenca. Everyday itong mga nanonood sa bansang Kuwait, kaya everyday natin minimension kasi everyday din nag-share. Si Kabanderang Frank Tronco, yung balita niya, yung lalaki nawawala matapos maglaot nung araw pa ng Lunes. Kabanderang Frank Tronco, ibandera mo dong. Bandera Live Report. Aking magandang umaga, Kabanderang Paul, magandang umaga na lawigan ng Palawan. Hindi pa nakauwi ang isang lalaking nangawel ng bisugo sa laot ng Balabac, Palawan. Ang biktima na kilala sa pangalan Talib Nuludin, 65 anyos sa presidente ng sitio Tagdalungan, Barangay Rito, Babatara sa Palawan. Ayon sa impormasyon nakalap ng Radyo Bandera sa pahayag ni Tagaw at Jimmy Didik ng Barangay Rito ba. Lunes ng umaga, pizza 14, tango sa lukuyan na magpalaot ang biktima sakay sa kanyang bangkang papit na kulay asul upang mangawil sa laot ng Balabac. Dahilan sa may low pressure at malakas ang pagbuhos ng ulan at malakas na hangin, ang ibang mga bangkang mga nangangawil ay nasipag-uyan sa tabi dahil sa malakas na halo na naranasan nila sa laot. Nangangamba ang mga kaanak dahil hindi pa nakauwi ang biktima sa tabi. Agad naman humingi ng tulong ang mga kaanak sa kay Kagawad Dinidilig at agad naman dumulog ito sa himpilan ng Radyo Bandera, Rio Toba upang ipanawagan ang pangyaring pagkawala nitong biktima sa laot ng Balabac dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa alam ng mga kaanak kung saan napadpad itong biktima. Mula sa Bandera News, Rio Toba, Batarasa, Frank Tronco para sa pinakarespetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Frank Tronco live mula sa bayan po ng Batarasa. Kung Lunes pa ito nagpalaot, naabutan ito ng bagyo, Kabanderang Bong, dahil Webes na ngayon. Halos pangatlong araw na ngayon ng bagyong Leon. Talaga naman, oo. Well, anyway, standby tayo mga kaibigan. Nakahanap tayo ng update kaugnay ho sa balitang yan sa bayan po ng Batarasa, sa partikular sa Barangay Tuba. Alas 5:51 ng umaga, wala na ho tayong oras. Koino Saksor, magandang umaga sa pahabol. Maraming salamat. At sa ating mga nakasama dito ho sa punong himpilan ng Radyo Bandera mga kaibigan, Banderang Bong Nimenyo at Kabanderang Ken Dansil, bahaging technical, radyo, telebisyon. Sa ngalan din po ng aming news director, Kabanderang Michelle Rindain, station manager Carlo Ilarosa, mga kaibigan, ako po ang inyong lingkod, Kabanderang Paul Henderson, nag-iiwan ng isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ohio gozaimasu, Pilipinas. Bandera Reports Morning Edition. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera